Gandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo, no? So, yan, update tayo, no? At marami tayong katanungan kasi marami po talagang nagpapatanong kung okay ba si Tatay Digong ngayon, kung ano pong kalagayan niya, at lalong-lalo na po na may nagpapatanong po kung mabuti at makakatulong ba itong pag-endorso ni VP Sara kay Amy Marcos. So, ito po ay masasagot po lahat ng katanungan natin dahil ito po ay sasagutin na diretsyo ni Peter, no? So, ayan. Marami pong salamat sa inyong suporta. Ayan. Meron tayong katanungan, kaibigan. Kumusta ka na, kaibigang Peter? Mabuti daw ngayon si kaibigang Peter, no? So, ayan. Maraming nagpapatanong, kaibigan, no? So, ayan, magtanong na po tayo. Opo, kaibigan. So, ayan, sabi ni kaibigang Peter, no? Talagang nakakalungkot talaga, lalo na yung mga nangyayari ngayon, no? Na malapit na ang butuhan. Ngayon na, ay marami nang bigay-bigay ngayon, no? At, ayan, sugod na ang pagbili ng mga boto sa mga tao. Pero mali sila kasi yung mga tao ngayon ay tatanggapin lang nila kung ano ang ibibigay sa kanila. Kasi sabi nga ni Tatay Digong, pera nyo yan, tanggapin ninyo. Grabe na ang nakawan ngayon, sabi ni kaibigang Peter. Grabe na ang nakawan ngayon sa kaban ng bayan. No? Totoo po yan, kaibigan. Kaya kailangan piliin natin ang mga politikong may paninindigan at marunong gumawa ng batas. Kasi marami po nakaupo ngayon na wala namang ginagawa. Nagpapayaman lang naman sila, no, sa pwesto nila. Para sa akin, no, ang pipiliin kong presidente or leader yung may isang salita at may paninindigan sa bayan. Yun yung kailangan natin dito. Opo. Tama po kayo, kaibigan. Sabi ni kaibigan, talagang nakakalungkot man, pero ito ang realidad. Sabi ni kaibigan, magsisimula na po talaga ang pandaraya ngayong halalan. Lalong-lalo na yung online voting, no? Marami pang mangyayaring mas malawakang pandaraya ang mangyayari dito sa atin. Walang katiwala-tiwala, wala na tayong katiwala-tiwala dito sa botohan na to. Kahit na yung mga kaibigan natin, alam nila ito kasi nakikita nila kung ano yung mangyayari sa mga hinaharap. May kakayahan sila, makita nila ito. So ito po ang tanong ko, kaibigan. Paano po yan? Paano po yan kung wala pa rin palang mangyayari, kahit mag straight vote pa tayo, kung dadayain naman, wala din kasaysayan ang pag straight vote, kaibigan. Ano po ba ang masasabi nyo tungkol dito? Mahirap na tanong ito. Opo. So, ayan, sabi ni kaibigan, no, na kahit may dayaan pang mangyayari, wala na rin itong magagawa. Yung mga mandaraya ngayong butuhan, dahil sa dami-daming buboto, madaming mag-straight vote, mag-landslide pa rin ang mga ibuboto ng mga tao. Yung totoong mananalo talaga, no? Di ko lang ito sasabihin, pero nakapangalan na ito yung mga nanalo. Sinabi na ito ng aking kaibigan. So, nakakalungkot naman kasi nakikita ninyo, malinaw pa sa sikat ng araw na may dayaan talaga.
kung mangyari ito, ha? Pakinggan natin ang sasabihin ni Peter. Opo. So, ayan, no, sabi ni kaibigan na kung mangyari man ang dayaan, kung magtatagumpay man ang mga kalaban, papasok na ang kaguluhan kasi hindi napapayag ang taong bayan na madaya pa. Siguradong magagalit ang mga Pilipino niyan, no? Dahil kahit yung mga Pilipino, alam nila kung sino yung binibuto nila eh. Mahirap nang madaya ito, sigurado, no? Kahit magtagumpay pa ang mga mandaraya, pero ang mga sigaw ng taong bayan, hindi na nila ito mapipigilan. Sana maging patas na, no? At sana maging malawak ang kanilang pangunawa ba, na hindi lahat sa kanila hawak nila ng pangmatagalan ang pwesto nila ngayon, dahil sila ay temporary lang. Kaso itong mga sakim talaga, sabi ni kaibigang Peter, ayaw na talagang umalis sa pwesto kasi alam na nila na merong marami silang mananakaw, so kapag sila ang naglingkod sa pwesto. So ito na po, no, itatanong na po natin, no, kung kumusta po si Tatay Digong ngayon, kaibigan. Marami po kasing nagpapatanong kung kumusta na po ang kalagayan niya. Yan, no, sabi ni kaibigang Peter na okay lang po si tatay ngayon, no. May pag-aalala sa kanyang isip kasi naalala niya po talaga ang butuhan ngayong eleksyon. Kasi alam niya po na may pandarayang magaganap. Matalino po si tatay, no, marami po siyang iniisip, lalong-lalo na sa kapakanan ng lahat ng taong bayan. At opo. Opo, tama po kayo, kaibigan. May pag-alala po na iniisip si Tatay Digong. Inaalala niya po talaga ang butuhan ngayong eleksyon kasi alam niya po na may pandarayang magaganap. Yung si tatay matalino ito eh, sabi ni kaibigan. Marami po siyang iniisip, lalo na nung kapakanan ng mga Pilipino, mga taong bayan. Alam niya na sobrang dumi ng politiko ngayon. Lalong-lalo na ang mga naglilingkod ngayon ay hakot pera sa kaban. Hakot pera na lang ang alam sa kaban. Mga naglilingkod ngayon ng sakim. So, sa kanyang kalusugan naman, no, sabi ni kaibigang Peter, ay mabuti naman po ang kalagayan niya. Opo. Ayan. Mabuti naman kaibigan kung ganun, no, para makahinga naman ng maluwag itong mga supporter ni Tatay Digong na kahit ganun ang nangyari sa kanya, yung maraming pagsubok na dumating ay siya po ay lumalaban pa rin, no. At, so ayan, maghanda-handa tayo sa paglabas ni Tatay Digong dahil maraming magdiriwang, no, sa kanyang paglabas. Salamat po kaibigan sa inyong sinabi ngayon, no. At ayan, nakakatuwa naman kasi sinabi ni kaibigang Peter na ang nagpapasaya ngayon kay tatay ay yung nalaman niya na yung suporta ng tao sa kanya ay walang kapaguran, no. Talagang hindi talaga napapagod ang mga tao na suportahan siya kahit nakakulong siya.
hindi pa rin daw ito makapaniwala sa dami-daming sumusuporta sa kanya na Pilipino. At kapag naiisip niya po ito, ay tumutulo po ang kanyang luha. Itong si Tatay Digong, sabi pala ni kaibigang Peter na opo. So, ayan, no? Kakatuwa naman. Ito palang si Tatay Digong, isog, pero may pusong mamon ba, maawain talaga, no? Lalong-lalo na sa mga bata. Kahit may mga karamdaman kasi ito, syempre sa edad na niya, ito marami nang iniinda na karamdaman, ay patuloy pa rin siyang lumalaban. At hindi ito madaling, hindi talaga madali ang sitwasyon na kinakaharap ni Tatay Digong ngayon. And kaibigan, meron pong mga katanungan kaibigan, no? May tanong po tayo. Itong nakakatulong kaya itong pag-endorso ni VP Sara kay Amy Marcos kaibigan? Opo. So, ayan, sabi ni kaibigan na ang mga tao pa rin, no? Sabi ni kaibigan, ang mga tao pa rin ang magpapasya kung ibubuto pa rin si Amy Marcos ng tao. Kasi marami pa rin ang hindi pabor kay Amy. Sa kabila po ng kanyang paggawa ng tulong, nang hindi pa rin kumbinsido ang tao. Pero sa nakikita ko kaibigan, no, itong si VP Sara, hindi siya mapaganti sa mga kaaway niya, no? Nakakatuwa pa rin kasi may pagmamahal pa siya sa mga taong bumangga sa kanya. Siguro naman, no, may dahilan si VP Sara. No, kaya hiling na lang natin na sana hindi siya magkamali kung ano man ang maging resulta. Hintayin na lang natin po ito, no? Opo kaibigan. Opo kaibigan. Tama po yung mga sinabi mo kaibigan Peter. So, hintayin na lang natin kung ano bang resulta, no, sa pag-endorso talaga ni VP Sara dahil kahit endorse pa niya si Amy Marcos ay yung mga tao pa rin kasi ang may hawak kung ibuboto ba siya o hindi. So, ayan. Sa ngayon, no, sabi ni kaibigan, hayaan na lang po natin, no, na si VP Sara kung i-endorse niya si Amy dahil wala naman pong pilitan pagdating sa botohan. Kaya vote wisely po tayong lahat, mag-ingat po tayo, no. Tama na yung mga korupsyon, no. Sana matuldukan na yung mga totoong mga magnanakaw sa kabanang bayan kasi kawawa po tayong mga Pilipino. Apektado po, lalong-lalo na po yung mahihirap. So, maraming salamat. Mag-update po tayo ngayon, maya ha. Babalik kami. Maraming salamat po.